God is the necessary foundation for objective morality. Magandang gabi sa inyong lahat. Lady, pamute na lang ng isa. Feedback tahan, sorry. And welcome to another roundtable event. Now, we have a very interesting debate from You Will Die and Kay with the topic, God is the necessary foundation for objective morality na matutunghayan ngayong gabi. Ang ating format for tonight, 10 minutes opening, magsisimula sa ating affirmative side, and then 10 minutes cross-examination from our negative to our affirmative. Susundan yan ng opening statement ng ating negative side, nasusundan naman ng cross-examination ng affirmative to negative. Pagkatapos niya po ba na tayo sa ating rebuttal round, ganun din, 10 minutes din ang kanilang paglalatag or pagre-rebut sa rebuttal round, susundan ng cross-examination with the final round of closing remarks and statements, 5 minutes each, starting with the negative side. Ayan. Ang ating rules for tonight, nandirito. So, unang-una, no ad hominem and personal attacks. Number 2, question must be answered until relevance departs. Profanities are not allowed. Construct your statement in the most precise and simple manner. And both will be given 20 seconds to answer questions in cross-examination. Answer questions directly before giving an explanation, and panelists and other participants must stay muted until necessity dictates for them to speak. Violation of said rules will be given a time reduction of penalty of 30 seconds to 1 minute in the next round, and do not show copyrighted materials as reference. Ayan. So dahil ready na tayo ngayong gabi, palilitin ko na ang aking sarili para maging mas malaki si The Round Table. Ayun lang. Hindi ko na siya ma-expand. Hindi, mamaya na lang si Jack. No? Para mas malaki din yung ating timer. Sige. Now, umpisa natin ang ating opening round with the introduction coming from our debater. So, mauna na si Kay. Please introduce yourself as the affirmative side. Kay, go ahead. Hindi naman to yung open latag pa, no? Yes. Introduction lang, yan. Nakaset na yung timer kasi. No. Ano lang muna. Introduction. Sige. Sige lang, bro. Pwede ako mag-shoutout? Go! Sige, ako nga pala si Kay, guys, at gusto ko muna i-shoutout si Sir Tommy, si Wigo, si Ate Gadleba, si Ate Drew, si Kuya Nicolay, si Dod, si Sir FT, Youth yung org namin, si Gio, si Ivy, kaibigan ko na Mighty, si Benice, si Minds of Blessed, si Tinker Tang, si Kuya King Heretic, si King of Logic, si Ilo, ikaw na rin Kuya 80, si Cristiano Ronaldo, si You Will Die na rin ang aking ka-debate, at sa mga kaibigan ko at kapompogi dyan. Thank you, Round Table. Yun lang. Ayun. You're welcome as always. At everyone, are welcome here at the round table. Napunta tayo sa first. Yes, timer. Wait lang, lang to. Introduction, 1 minute lang. Introduction, 1 minute. Okay lang, kahit di ka na mag-time. Okay, You Will Die, 1 minute. Introduction, go ahead. Yo, check, rinig na ba ako? Dinig. Ayan, good evening sa lahat. Ayan, buti natuloy na tayo. You Will Die nga pala. Isang karaniwan lang at munting kabahagi ng atheist community dito sa online, particular na ng The Round Table. At sa paksa ngayong gabi, ako po yung opposition o negative side sa paksa na God is the necessary foundation for objective morality. Negative tayo dyan, no? At sana yung mga makikinig nito at nakikinig ngayon, itong live na ito, may baon kayong Advil, no? O kaya Bonamine. Yan po ay mga gamot para sa sakit ng ulo at hilo dahil una niyong mapapakinggan yung affirmative side sa kanyang presentation. So, sana safe kayong lahat dyan and maraming salamat sa round table. Ayan, at napakinggan natin, okay na Jack, na-explain ko na yan sa kanila. Napakinggan natin ang introduction ng ating negative side. Now we will proceed with the opening statements. 10 minutes to our affirmative side. Okay, ready when you are. Okay. Testing. Ayan, go. Ako. Ready. Okay, game. Start na. Start na pa, nagsalita ka. Para set ng time. Ready. Para set ng time. Para set ng time. Start. God is dead.
God remains dead, and we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to the death under our knives? Who will wipe this blood of us? What water is there for us to clean ourselves? What festival of atonement, what sacred game shall we have to invent? Is not the greatest of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it? I began with a quote from one of the most prominent and well-regarded atheist philosopher, Friedrich Nietzsche. What does Nietzsche mean by that? To tell you, he is directly pertaining to the laws of objective morality. Arguing without a transcendent authority, there is no universal foundation for right and wrong. Good evening, ladies and gentlemen. Ako yung muling nagbabalik. Ako nga pala si Kay. Ngayon, ang paksa na ating pagdedebatihan ay God as a necessary foundation for objective morality. Ako ay nandito para patunayan na oo, kailangan natin ng Diyos bilang pundasyon ng objective morality. Bago magsimula, bigyan muna natin ng kahulugan ng ating mga termino. God, specifically the Christian God, is the metaphysically necessary, all-loving, all-good, all-fair, and omniscient being who is the God of truth and foundation of knowledge. Objective morality, as according to Oxford Dictionary, the belief that certain moral truths are universal, factual, unchanging, and independent of human biases or opinion. As mentioned by a prominent ethics philosopher, St. Thomas Aquinas, the natural law dates from the creation of the rational creatures. It does not vary according to time, but remains unchangeable. Kaya sana po, ang ka-debate ko sana ay wag maglabas ng ibang definition ng God o objective morality sa debate dahil binigay ko na po ang kahulugan. The scope of this debate is whether objective moral truths can exist without God. We presuppose that objective morality exists. If my opponent denies this and argues for relativism, he concedes my point. Argument about religion, the problem of evil, God's existence will be considered a red herring. The focus is only what grounds objective morality itself. Ang warrant for tonight ay since God is a necessary foundation, God is the only one who can account for the foundation of objective morality, since He is unchanging and independent of human biases and opinion. My obligation for tonight, ladies and gentlemen, is to demonstrate the following. If objective morality exists, it must reflect an unchanging moral source. God, being immutable and perfect, alone fulfills this criterion. Therefore, humans are obligated to align their moral standards with God's moral nature. To reject this is to subject morality to human bias. If morality truly binds us, there must be an ultimate authority that can impose and uphold those duties. Only God, as a supreme moral lawgiver, provides genuine accountability that transforms moral facts into moral duties. Without Him, the language of ought becomes empty, for no impersonal universe can hold us accountable for moral failure. If morality is to guide humanity toward the good, it must be grounded in a purposeful design that defines what good truly is. Only God, as the author of life and purpose, gives moral goodness its ultimate meaning, directing it toward the fulfillment of our created nature. Thus, to reject God is to strip morality of its final cause, reducing goodness to mere preference and life to purposeless existence. Ngayon, kailangan ipakita sa atin ni You Will Die yung justification niya doon sa objective morality na hindi contradicting sa nature ng atheism as having no God. Ang kanyang burden ay, why do objective and necessary moral truths exist in a purely contingent material universe? If everything in nature is changing, dependent, and purposeless, there is no basis for moral truths that are eternal, necessary, and binding. My opponent must explain how moral facts can exist independently of minds or transcendence in a world made only of atoms and chance. Why does an impersonal and amoral universe produce binding moral obligation that humans are duty-bound to follow? Under atheism, there is no authoritative lawgiver or personal source capable of imposing duty. Natural facts can describe behavior but can never prescribe obligation. My opponent must explain how mere physical processes can make moral oughts obligatory rather than optional preferences. I believe objective morality is contradictory to atheism, because how can you say objective morality if we're a product of millions of years of evolutionary process? Since there are gradual changes over time, it means that morality itself in atheism
should be more favorable in a relativistic worldview compared to an objectivist worldview based on the semantic value of objective morality. Numero unong argumento ko dito ay ang impossibility of its denial. If nag-exist talaga ang objective morality na independent at hindi nababago ng opinion, there must be a metaphysically necessary foundation. Denying God isn't just rejecting religion, it's rejecting the very possibility of objective morality. Naturalistic sources such as reason, empathy, or evolution are contingent and human-dependent, meaning their odds are conditional. Objective moral truths requires an eternal unchanging anchor. Mismo ang Diyos lamang ang ganun, ang pinagmulan ng moral law itself. Suporta din si Robert Adams dito na isang analytic philosopher specialized in metaphysics, philosophy of religion, ethics, and history of early modern philosophy. Ayon sa kanya, any action is wrong if and only if it's contrary to the command of a loving God. Si C.S. Lewis na rin, ayon sa kanya, the moral law tells us what ought to do, implying a lawgiver. Ibig sabihin pala nun kailangan ng lawgiver, which in atheist worldview can provide. Pangalawa ay, without God, no knowledge is possible, even moral knowledge. If moral reasoning evolved merely to promote, not to track truth, then why trust it to reveal objective morality at all? Naturalism turns reason into a survival tool, not a truth-tracking faculty. But if God is truth itself and we're made in His image, our rational faculties are designed to correspond with moral reality. That's why we can truly know that grape is wrong, not just feel it. Without God grounding rationality, moral knowledge collapses into instinct and cultural utility, not truth. Ang aking pangalawang argumento pala ay sinusuportahan ulit ni G.E. Moore dahil ayon sa kanya, it's always an open question whether the natural is good, meaning to say defining good as some natural property is a mistake. Sunod naman na tatalakayin ko ay without God, all collapses into subjectivity or relativity. Para sabihin natin na morality comes from reason or flourishing ay human-centered at mutable. Human flourishing can shift with culture or evolution. It's not an immutable truth. Objective morality must stand above contingent beings. Only God, whose nature is perfectly good, provides a fixed and universal moral standard. Kung wala ang Diyos, objective, quote-unquote, objective moral values are reduced to sophisticated preferences of a primate species. In short, relative o subjective. Last ay ang epistemic regress issue at bakit ang Diyos ang puputol sa regress. Why trust reason to reveal moral truths? Kung sasabihin ng kadebate ko or mga viewers ngayon ay because it's rational o ginagard tayo nito sa shared human condition, ito ay circular. Kung apil naman tayo sa karanasan ng tao which is a posteriori, then we must justify why experience carries normative ought. The regress just continues. Every naturalistic justification for morality relies on another contingent premise. Only God, a necessary being whose nature is good, stops this regress. His commands grounds moral truth, non-contingently. Even Immanuel Kant saw this ayon sa kanya. Reason alone demands the postulate of God to secure the highest moral good. Without God, you never reach a foundation, just an infinite chain of contingent explanation. Thank you. I would like to waive my time na. Napakinggan po natin ang opening statement ng ating affirmative side. By the way guys, bago tayo magtungo sa cross-examination, I would like to urge everyone to give their support sa ating mga debaters, sa ating mga panelists. Kindly follow nyo sila kasi prominent sila dito sa TikTok and you will surely learn from them. Now we will be proceeding with the cross-examination from the negative side to the affirmative side. You will die. Go ahead. And check, rinig na ba ako? Yes, gang. Okay, so unang tanong ko sa'yo, Kay, rinig na ba ako, bro? Yes or no? Yes. Okay, dahil rinig mo na ako, bro, kanina ginamit mo sa opening statement mo si Nietzsche. Yes. Yung kanyang quote. So, tanong ko, objectivist ba si Nietzsche? Yes or no? Hindi. Okay, so dahil hindi objectivist si Nietzsche, tanggap mo ba irrelevant yung quote ni Nietzsche sa usapin ng moral realism? No. Yes or no? No. Okay, sunod na tanong, bro. Pag sinabi bang objective morality, yan ba yung moral facts are true, independent of anyone's belief or command? Yes or no? Categorical. No. No. Pag No, sinabi mong no, objective in a way morality,
Sige. No, ang binigay kong definition ng objective morality is independent of human mind. I'm not saying na command. Okay. Anong referensya bro ang meron ka na tutol ka dito sa definition binabasa ko na objective morality are moral facts that are true independent of anyone's belief or command? Meron kang referensyang ganon? Meron o wala? Categorical? Wala. I can't provide Wala. Okay, wala. Okay. Sunod na tanong, same lang ba o parehas yung terminong objective morality at theistic morality? Same lang ba yan? Yes or no? Categorical? No. Hindi sila same. Okay. So meron pagkakaiba no confirmatory question, magkaiba ang objective morality at theistic morality. Tama, magkaiba sila. Tama. Yes, kasi may mga ibang religion na hindi siya nag-impose ng objective morality. Okay, sunod na tanong bro. Dahil ito ay debate, no? Tanongin kita, sino-sino ang mga nag-coach at nag-mentor sa'yo para sa topic natin ngayong gabi? Sino-sino? I think irrelevant yun. Objection, moderator. Stop the time. Yes, first time tayo. Ayan, ito yung ano ko. Kasi dinadodge niyo yung tanong ko. Ang tanong ko ay nakadirekta sa mismong aming topic, no? Yung aming banner. Kasi ito ay debate. So, tinatanong ko yung relevance na sino-sino yung nag-coach sa kanya, sino-sino yung nag-mentor sa kanya para sa topic namin ngayong gabi. So, bakit irrelevant yun? Ang tanong ko ay tungkol sa topic namin ngayong gabi. Bakit irrelevant? Irrelevant Okay. siya. Wait lang. Counter objection, Kay. Sige. Okay. Any counter objection or wala? I have counter objection. Ahead, proceed. Irrelevant siya dahil hindi naman natin pinag-uusapan yung personal na or yung pagre-research ko or yung pagme-mentor ko dito. Pinag-uusapan natin is strictly objective morality's foundation. Okay. Tapos na ba? Yes. Okay. Moderator's ruling. Next question, you will take. Okay, thank you. Sunod na tanong, sabi mo kasi sa topic natin, God is the necessary foundation for objective morality. Kaya tanong ko, kung hindi necessary foundation ng God, totoo ba at nagmi-make sense ang objective morality? Yes or no? Categorical. Wait lang. Kindly repeat, hindi na start yung time. Paki-start yung time and then paki-ulit yung tanong. Go ahead. By the way, I would like to remind our debaters na meron tayong 20 seconds to answer. You can, as a sumasagot, pwede kang mag-wave ng 20 seconds at pwede mo rin gamitin yung 20 seconds mo sa pagsagot. Okay, yun lang. You will die. Pakiulit ang tanong at si Lady mag-start ng time pagka-ulit ng tanong. Go ahead. Okay, ito yung uli-ulit ang tanong. Sabi mo kasi dito sa topic, God is the necessary foundation for objective morality. Kaya tanong ko, kung hindi necessary foundation ang God, totoo ba at nagmi-make sense ang objective morality kay? Yes or no? Categorical. No. Okay. So, sagot mo no, ibig sabihin, nagme-make sense lang yung objective morality kung si God ang necessary foundation, tama? Yes. Okay, sunod na tanong, hindi mo na babaguhin yung sagot mo na yan? Babaguhin o hindi na babaguhin? Categorical. Hindi na babaguhin. Kung hindi mo i-ground ang morality sa Diyos, hindi ko na babaguhin. No, hindi ko babaguhin. Kung hindi mo i-ground ang morality sa Diyos, as I said in my argument, saan mo siya i-base na independent of human mind? Okay, sunod na tanong, thank you very much, moderator. Sunod na tanong sa'yo, Kay. Sa isang godless universe, objectively wrong ba ang manggahasa ng bagong binyag na sarili mong anak? Yes or no? Categorical. Ulit ang tanong, sa isang godless universe, objectively wrong ba ang manggahasa ng bagong binyag na sarili mong anak? Yes or no? Categorical. Yes. Hey, Okay. Clarificatory question. Ang sagot mo ay yes? Wait lang. Moderator's time. Hindi po tayo pwedeng magbago ng sagot natin. Yes, tapos no, sa debate. Kasi debate po ito. So kung ano yung sagot natin, we can either proceed with the next question or justify our answer. Okay. Next question, you will die. Okay.
Okay, so clarificatory question. Sa tanong ko sa'yo kanina na sa godless universe, objectively wrong ba ang manggahasa ng bagong binyag na sarili mong anak o yung tinatawag na incestuous grape? Sabi In mo, godless universe. yan ay... Teka lang bro, objection moderator, ano ba to? Time. Nagka-clarify ako eh. You will die. Ganito kinakabahan kasi ata siya eh. gets ko na. You will die. You don't need to explain further. Okay, I would like to remind you na you need to let you will die finish his questions before you provide an answer. No? Oras niya naman yung inuubos niya, pagbigyan mo siya. Sige. Next. Continue the question, you will die. Okay, thank you very much. Yan. So, confirmatory clarificatory question kay, ang sagot mo ay yes. Sabi mo, sa isang godless universe, objectively wrong ang manggahasa ng bagong binyag na sarili mong anak o yung incestuous grape. Tama ba yung sagot mo kanina? Yes. Tama siya in a sense sa sinabi ko. Nasabi ko siya yes, pero mali yung sagot ko, hindi ko naisip. Ayun. Okay, I waive my time. Thank you. Okay. Okay. Mali yun. Clarificatory, mali yun. Bawal na umapilaki. Pag hindi mo time, bawal po sumagot. No? Hintay tayo ng time natin. Okay, now that we heard the cross-examination coming from our negative side, going to our affirmative side, we will now hear the opening statements of our negative side, you will die, with the topic, God is the necessary foundation for objective morality. Go ahead, you will die. Palakihan muna ako bago mag-start yung time ko. Palakihan lang ako. Ayan. Okay na ba? Hindi kita sa akin Hindi ko alam sa iba. Okay lang. Okay lang. Guys? Yes, okay na po. Okay na po. Hindi, Yan, ano daw, lady? Ayan, okay, sige. Ayan. Go. Okay. Okay, start the time po. Thank you very much. Ayan, muli magandang gabi sa lahat, no? At sabi ko sa inyo ako concern ako sa inyo na sana nakainom kayo ng gamot, no, sa hilo. Kasi alam na natin nakakahilo yung latag Pero syempre, may mga concern kay Kay, no, sa sinapit niya sa cross-examination. Huwag po kayong mag-alala kasi on the way na po yung ambulansya natin. Ngayon, iklaro ko lang, no, hindi po topic ngayong gabi kung objective ba o hindi ang morality. Hindi namin pinag-uusapan yan kasi given na yan Ang pinag-uusapan dito, objective morality na. Hindi namin kino-confirm kung objective nga ba o hindi. Sunod, hindi namin topic ang moral epistemology. Hindi namin topic yan. Kaya yung mga itatanong na paano mo nalaman na iyan ay masama, kung walang God, hindi yan kasama sa topic, bro. Next time, no, bawi ka na lang. Hindi rin topic ngayon ang cultural relativism. Hindi topic ang is and ought gap problem. Kasi ang pinag-uusapan ay objective morality at yung kanyang necessary foundation. Yan, hindi rin topic dito ang free will, kaya si God delusions ay malungkot. Hindi rin namin topic ngayon ang anumang arguments for God's existence. Kaya yung latag niya kanina, impossibility of the contrary, okay ka lang. Hindi natin topic kung nag-i-exist si God o hindi. Ang topic natin, kung yung God ba na sinasabi mo sa topic mo as affirmative side, yan ay yung necessary foundation for objective morality. No? Hindi rin topic ang atheism ko. No? Alam niyo yan, irrelevant yan. Hindi rin topic ang naturalist ethics. Wala sa banner niyan. Hindi rin topic ang evolutionary theory. Hindi rin topic ang moral obligation. At hindi rin topic ang objectivism o moral realism. Ngayon sagutin natin yung kanyang hamon. Ako ba ay obligado at topic ba namin na ako ay magpo-provide ng alternatives para sa foundation ng objective morality? Hindi. Bakit? Sangayon po sa IDEA, International Debates Education Association, Chapter 3, sa kanilang guidelines, ang negative side o yung opposition ay hindi obligado mag-present, no, ng counter or alternative sa proposition. No, ayan ay pribilehiyo na meron ng negative dahil ang burden of proof ay nasa positive side. Ayan, natuto ka ngayon kay. Ngayon po, ano ang talagang topic namin? Bigyan ko po kayo ng idea. Ang topic namin po is tungkol sa moral objectivism o moral realism, na ang sabi po dyan, yan daw po yung pananaw o view na meron daw talagang mga nag-i-exist, actual existence na moral facts and moral values. Yung moral values po
Ayun po yung pagkaalam natin na tama o mali, mabuti masama. At yan daw po ay objective and independent of perception. Sa makatuwid, mind independent. Ayan. At ayan po ay galing sa Basics of Philosophy. Eh ngayon, tanongin naman natin, hindi kagaya ng mga nag-mentor kay Kay na hindi niya sinagot kanina. Ito po si Ginoong Geoffrey McGord. Hindi yan atheist philosopher. Kung hindi, siya po ay isang philosopher, no? American philosopher ng moral theory, ethics, metaethics, at history of ethics, epistemology. Ngayon, meron po siyang ganitong pahayag. Ayan, sana po makita nyo to, no? Ayan. Ito po sa kanyang introduction ng moral realism, sabi niya, ang moral realist daw o yung mga tao na objectivist ay merong ganitong claim, no? People are purporting to report moral facts and not just expressing their taste or preferences. Sa makatuwid, hindi ang sinasabi ng moral realist yung kanilang opinion, yung kanilang bias. Hindi ganon. Pero ano bang gustong patunayan nito ni Kay? Sabi niya, yung God daw, siya daw yung creator, ruler ng universe, and the source of all moral authority. Ngayon, anong gustong patunugin ni Kay diyan sa kanyang God? Yung kanyang God daw ay necessary. Eh ano ba yung necessary? Yan daw po pala ay condition or requirement that must be met in order for a certain outcome or event to occur. Ibig sabihin, yung God daw niya, na source daw ng moral authority, kailangan daw naroroon. Kasi kung hindi mag-make sense ang objective morality, sabi niya, no? Ngayon, ano pa yung sinasabi niya? Necessary foundation. Sabi dito, ano ang foundation? Ang foundation daw po, yan ay basehan o basis. Ayan. Ibig sabihin kung meron kang building, merong pundasyon yun eh. So kung sinasabi niya ang objective morality daw, merong pundasyon, yun daw ay yun daw ang God. Pero ayan ba totoo? Itanong natin muna, no? Tunay ba na ang objective morality nangangailangan ng pundasyon? Ito po ay isang aklat ni Thomas Nagel. Ang pamagat po ay The View from Nowhere. Yan po si Thomas Nagel, yan po nakikita nyo. Hindi rin po siya TikTok philosopher. Ayun, napaliitan ako. Paki-stop the time ako. Ayan, thank you. Ayan, hindi po siya TikTok philosopher si Thomas Nagel. Siya po ay isang philosopher at professor. Ayan, no? Puro tungkol sa ethics, philosophy of mind ng kanyang tinuturo. Sabi niya, sa kanyang pahayag dito, sa aklat na The View from Nowhere, eto hindi matatakasan to ni Kay. Ayun lang. Ay grabe, sobrang liwanag ata. Basahin ko na lang dito sa pahina 139, no? 139, Realism and Objectivity. Sabi, for if values, yung moral values daw, yung mabutit masama, tama o mali, are objective, they must be so in their own right. Sa sarili pala nila. Sa sarili pala nila. Okay. Hindi kailangan ng pundasyon, hindi kailangan ng God. Ang sabi, ang moral values daw, kung talagang objective, they must be so in their own right and not through reducibility to some other kind of objective fact. Ano ibig sabihin? Ano pang ibig sabihin yan nung binabasa natin? Kapag kasi ni-reduce mo o gumawa ka ng ibang foundation kagaya ng God, sasabi mo necessary foundation si God, hindi na siya nagiging objective. Kasi ang tunay na objective ay they must be true to their own right. Baka nabitin si Kay. Ito Kay, namnamin mo to. Oxford Handbook of Moral Realism. Namnamin mo to. Ano sabi dyan? Masakit man, kailangan mong tanggapin to. Ayan, lakihan natin. Ayan
Roughly, objectivity is a way of referring to objects or realities existing independently of what anybody thinks or feels about it. Ibig sabihin, hindi kailangan ng pundasyon. Okay? No, kaya yung mga magsasabi, may sariling galing yan sa moral realism, Moral realism ang aming topic. Objective morality. Paano nyo ngayon lalabanan yan? So muli po, ang punto ko dito, bakit tayo negative side? Sabi kasi nung affirmative, God is the necessary foundation for objective morality. Yung objective morality pala, they must be true in their own right. Hindi kailangan ng pundasyon kasi pag nagkaroon ng pundasyon, yung objective morality mo, para mo na rin sinabi na yung mind-independent objective morality mo, nangangailangan ng dependency, contingent sa God mo. Naloko na, kaya ka sumablay kay, bawi ka na lang. I wave my time po, sana naintindihan ng mga viewers. Maraming salamat. Diyan nagtatapos ang opening round ng ating negative side. Now pupunta tayo sa cross-examination ng ating affirmative going to the negative side. 10 minutes again. Okay, go ahead. I waive my cross-examination. Kasi wala naman akong matatanong doon. Naglatag-latag lang siya. Nag-reading contest na naman. So, ayun. I waive my cross-examination. Diretso rebuttal tayo. For the record, okay, you are waiving your first cross-examination against you, Winday. Tama ba? Yes. Okay. Sige. Now that our affirmative side waived his time regarding his cross-examination, now we will be proceeding with the rebuttal stage, starting with our affirmative side. Go ahead, Kate. 10 minutes. You have the time. Okay, gusto ko lang simulan na rebatin yung ina-argue niya na sinasabi niya na if moral values are objective, then it must be so in their own right. So parang ang sinasabi niya na self-evident na ang if may moral values, self-evident na yan na it is what it is. Ang problema doon is walang justification. Kailangan mo i-justify na hindi mo naman pwede sabihin na may objective morality tayo. May objective morality tayo. Pero paano mo nasabi? 'Di ba? How can you justify objective morality? And sige, nag-reading contest ka, ako na rin. Sinabi dito, yes, one out to justify things. Especially when the justification is based on principles, beliefs, or system that aim to be objective and widely applicable according yan sa Stanford Encyclopedia of Philosophy. So paano mo i-reconcile yan? So kung sasabihin lang pala natin na ang moral values are na objective must be so in their own right, ano pala yun? Di walang sense kasi kailangan mo pala i-justify yun. Hindi na na-justify yun, guys. Yun ang problema ng aking kalaban. Para niya sinasabi na self-evident na lang daw ang objective moral truths kung totoo siya. Yun ang nangyayari dito So kung ganun lang din, pwede ko rin sabihin na kasi ang para sa akin ang justification, para sa akin self-evident na lang din na necessary ang Diyos without any justification at all, unlike na ginawa ko na nagbigay ko ng justification na bakit kailangan ng Diyos dahil nga wala outside of human mind. Wala siyang binigay na ganun. Nagde-define lang siya ng terms. Di sana nagparamihan na lang pala tayo ng dictionary at ng encyclopedia. Kung ganyan lang pala ang gusto nating gawin, 'di ba? Tsaka ang argument namin na mga theist is hindi namin ginagamit yung God as some sort of yung God ang nagdidikta ng morality namin na in a way na inuset to kasi magiging arbitrary judgment yun. Strawman ang ginagawa mo nang i-strawman ka, kapatid. Kasi ang Diyos, ang nature niya good, at tayo according sa theistic worldview ko na tayo na reflection ng Diyos, ang image of God, therefore we must account to his nature na good. Yun ang sagot doon. Hindi tayo nag-arbitrary judgment na dahil sinabi lang ng Diyos na good to good. Hindi yun ganun. It's because it is His nature. Ini-strawman mo na naman ako. So, kailangan mo i-reconcile ngayon yung mga pinagagagawa mo ngayon. So, ngayon, ang sinasabi mo pa kanina, kung tama ang mga naisulat ko dito is
Ayun, hindi kailangan ng naturalistic, hindi natin issue yung mga naturalistic ideas, yung mga epistemology. Ang problema dito is paano mo nga i-justify yung mga pinagsasasabi mo na hindi kailangan ng Diyos kung hindi natin tatalakayin yung ganun topic. Therefore, incomplete, hindi ka makakabuo ng argument without arguing other things. Hindi yun red herring. Ibig sabihin, wala kang justification, parang ina-assert mo lang na talagang totoo to. Sinasabi mo lang na self-evident. Mali naman yun. As based as binasa ko, kasi nagbabasa ka lang din, according to Stanford Encyclopedia of Philosophy, yes, one out to justify things, especially when the justification is based on principles, belief, or system that aim to be objective and widely applicable. Ngayon, i-reconcile mo yan. Kailangan mo i-reconcile yan, i-justify mo na yung sinasabi mo. Ayun lang, I would like to waive my time na, Sir 80. Thank you. Ayan. So, maaga na tapos ang ating rebuttal round ni Kay, no? At pupunta tayo sa second cross-examination ni You Will Die going towards Kay. 10 minutes again on the clock. You Will Die. Go ahead. Okay, thank you very much. At palakihan ako, sir, bago ako magtanong. And thank you very much. Okay, unang tanong ko sa iyo, Kay, bilang rebuttal ito, ginamit mo bilang reference yung Stanford Encyclopedia. Tanong, may nabasa ka ba doon sa buong Stanford Encyclopedia of Philosophy na God is the necessary foundation for objective morality? Meron kang nabasa o wala? Wala. Amen. Pwede ko sagutin. Amen. Pwede ba ako maglagay ng ano? Sagot. Pwede kang, wait lang, stop the time. Again, Kay, no, I don't need to remind you every time na you can justify your answer whether it's a yes or no after you answer this categorically. Go ahead. Okay. Wala. Okay, thank you very much. Okay. Wala kasi ang nire-research ko lang naman is you are ought to justify yung kiniklaim mo, which is hindi niya na-provide. Yun lang. Question? Okay, sunod na tanong. Sabi mo kanina, necessary foundation for objective morality yung God. Tanong, anong uri ng foundation yung God na sinasabi mong necessary foundation? A, internal. B, external. Categorical po. Ano ba sagutin niya? External. External. Okay. Okay, so for clarification, si God na necessary foundation for objective morality, siya ay isang external foundation. Tama? External in a way na sinagot ko, yes. Okay. Sunod na tanong. Tanggap mo ba itong definition na to, bro? Ayan, tanggap mo ba yan? Yung definition na yan. Sabi sa Oxford definition ng objective, yung morality daw na objective is not dependent on the mind for existence, actual, and is free from personal feelings or opinions in representing facts. Tanggap mo ba yung definition na yan? Yes or no? Tanggap mo, hindi mo tanggap? No, and objection, moderator. Ini-straw man na naman po ako ng kalaban ko. Counter objection. Counter objection. Sabi niya kasi nang i-strawman ako, 'di ba? Tapos ang tanong ko lang naman kung tanggap niya to, ano strawman doon, moderator? Okay, moderator. Ano strawman doon? Moderator's ruling, wala pong strawman sa cross-examination dahil ito ay purong pagtatanong lamang at hindi pagbibigay ng opinion. Go ahead, next question. Okay, sunod na tanong, bro. Tanggap mo ba ang ibig sabihin ng independence, ng dependence, dependence, ay antonym niya ang independence? Magkasalungat yung dependence at independence, magkasalungat sila, antonym sila. Tanggap mo yan? Yes. Okay. Dahil sabi mo, tanggap mo na magkaiba ang dependence at independence, ano yung objective morality? Mind independent o dependent? Categorical. Mind independent.
Amen! Sunod na tanong. Eto, galing to sa amo nyo. Ayan, amo nyo yan no? Si William Lane Craig. Ayan, no? Theistic Ethics and Mind Dependence, no? Noong 2014, Setyembre 5. Ito sabi niya. Sabi niya, your first question concerns the objectivity of theistic ethics. I do take the word objective to mean mind independent. Agree ka kaya no sa amo mo? Agree ka dyan? Yes, it's mind independent. Okay. So tanong ko sa'yo bro, dahil agree ka na mind independent ang objective morality, tanong ko, yung salitang foundation ba, yan ba ay nagpapakita ng dependence o independence? Categorical. Can you repeat? Ulit ang tanong, moderator. Stop the time pagka repeat question. Stop the time, please. Okay, ulit ang tanong. Tanggap mo ba, Kay, na yung salitang foundation, no? Yan ay nagpapakita ng ano ba? Independence o dependence? Categorical. Independence. Independence. Okay. Anong alam mong dictionary o aklat ng moral realism binanggit na ang salitang foundation ay independence? May alam ka nun? Meron o wala? In terms of objective morality yung pinag-uusapan natin, di ba? Objection, moderator? Hindi sumasagot sa Yes, tanong ko. objection. Ang tanong ko ay meron o wala? Okay, pakisagot yung tanong. Hindi mo na kailangan mag-counter objection kasi hindi mo sinagot yung tanong niya. Please, do answer. Pakiulit ang tanong yung Hindi ko naiintindihan yung tanong. Okay. Noted. Okay, please stop the time. Pakiulit yung tanong, you will die, and then we will proceed. Pagka sinagot ni Kay, start ang time. Go ahead. Ang tanong ko po, moderator, kay dahil sabi niya, ang foundation daw ay independent. Yun daw ibig sabihin nun independent. Diba? Pero kanina, hindi, iba pala yung tanong ko. Sabi niya kasi, ang foundation daw ay independent. Kaya tanong ko, saan niya natutunan yan sa moral realism na ang terminong foundation ay hinalintulad o ginamit bilang independent? Ayun ang tanong ko eh. Okay, can you answer now, Kay? Saan ko daw natutunan? Wala akong mapaprovide na sa kanya. Wala akong mapapakita sa kanya na sinasabi na independent yung mga ibang foundation. Pero however, ang pinag-uusapan natin is objective morality, which is dapat independent of human mind. Okay, yun. Okay, sunod na tanong, yung objective morality ba sa topic natin, yan ba ay dependent sa necessary foundation o independent sa necessary foundation agad? Dependent dapat sa necessary foundation. Kasi hindi mo ma-justify kung walang foundation na nakadepend dun. Pero we're talking about independent yan in a way na dapat Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, ang objective morality ay dependent sa necessary foundation mo na God bilang justification. Tanong, anong aklat na naman sa moral realism mo natbasa yan, bro? Anong aklat yan? Wala. Okay. I waive my time, moderator. Okay. Now, thank you. Na-wave na yung time para sa second cross ni You Will Die papunta sa ating affirmative side. Now we will hear the rebuttal of You Will Die being the negative side in this debate. Go ahead, You Will Die. Ayan. Thank you very much, no? At sana napakinggan nyo yung punto niya kanina, no? Sabi niya, ang foundation daw ay independent. Naku po. Tinanong natin siya saan niya nabasa yan at natutunan. Sa actual na moral realism, tinatanong natin siya ng mga referensya ng mismong moral realism. Kasi ang punto, yung objective morality, yan ay mind independent of perception. Ngayon merong mga umaarte dyan na nagsasabi, mind independent sa tao lang yan. Saan nyo nabasa yun? Wala kayo nabasa nun. Kawawa naman si Kay, walang referensya. Sa lahat ng tinanong kong referensya, walang nasabi. Tapos ito ang nakakatawa at ito recorded to, no? Hindi ko na siguro kailangan ipagdiinan pa. Sabi niya kanina, yes daw, ang
incestuous grape daw, kahit pa sa godless universe, ibig sabihin walang God. Godless nga eh. Ano sabi niya? Yes daw. Objectively wrong pa rin. Eh di hindi necessary foundation yung God mo. Inamin mo man. Kawawa ka naman bro. Kahit pala sa isang godless universe, ano sagot ni Kay? Alam daw niya, masama pa rin daw, objectively wrong pa rin daw ang incestuous grape. Okay, nasa na topic mo ngayon? Na God is the necessary foundation. Oh, ano kasi pinupunto niya? Ang objective morality daw, contingent o dependent daw para mo ma-justify. Eh, hindi naman tungkol sa justification. Hindi naman tungkol sa justification pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin dito, ontological commitment. Ontological position na ang objective morality, merong mga moral facts nag-i-exist in their own right. Pag sinabing in their own right, no, papakita natin, no? Sabi kasi in their own right. Pagka in their own right, hindi kailangan ng pundasyon nun. In their own right nga eh. Tapos kailangan mo ng pundasyon. Tutulan mo yan. Sasabihin niya, reading contest. Eh, ikaw, wala kang binasa. Pambira ka. Wala kang referensya. Ayan, no? Kalinaw. O, sa sobrang linaw, maliwanag na nga eh. Hindi daw dapat nire-reduce na true reducibility to some other kind of objective fact. Ano ba naman yun? Naloko na. Oh, ngayon, sasabihin niya wala daw tayong latag. Ito yung latag, sobrang simple lang. Moral collapse. Ayan ang argumento ko laban sa'yo, Kay. Tandaan mo to, pati ng mga viewers. Moral collapse. Inamin niya na kahit sa godless universe, objectively wrong ang incestuous grape. Doon pa lang tapos na usapan. Pero dahil makulit siya, hindi pa niya tinapos. Magpasako pa siya dito. Ayan o, yung terminong foundation. Ayan o, sabi, an immaterial thing upon which something else rests. Bilang pundasyon, merong nakadepende doon. Tapos sagot niya, ano daw ang foundation? Independent. Naloko na. Pwede ba naman yun? Sasabi mo, independent ang foundation. Pagka foundation, merong nakadepende doon. Merong contingent doon. Eh, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Hindi ka na pwedeng magpalusot. Recorded na yung mali-mali mong sagot at hindi mo alam yung pinagsadadaldal mo. Hindi mo alam kasi hindi ka naman talaga moral realist eh. Moral realist ka ba? Kung moral realist ka, sablay nga yung ginamit mong opener, si Nietzsche. Ano ba yun? Hindi naman objectivist yun. O, yan ah. Tandaan niya, moral collapse. Sinasabi niya yung independent na objective morality nakadepende daw sa necessary foundation na God. Pero, tinatanong natin siya sa mga referensya, wala man pala siyang nabasang ganun. Wala. Tapos sabi pa niya, ang foundation ay independent. Pero sagot niya kanina, tinanong natin siya, anong uri ng foundation si God? Sabi niya, external. External. Pag external ang foundation, ano ibig sabihin? Kung nakakasunod ka Kay. Pag sinabi mong external foundation si God, di hindi siya necessary. Hindi siya dependent. Sabi mo ang foundation independent, pero yung mismong dependent na objective morality, external. Naloko na. Kaya sabi ko, inom talaga kayo ng Bonamine. Gamot sa hilo, gamot naman sa sakit ng ulo, Advil. Kawawa ka naman bro. Ayan, sana naintindihan po ninyo yung punto. Bakit mali dito si Kay? Ayan, at huwag niyong kalilimutan, umami na siya. Even sa godless universe, objectively wrong pa rin daw ang incestuous grape. Tapos na usapan. Game over. I waive my time, moderator. And since you will die waive this time, during its rebuttal stage, we will not proceed with the cross-examination of our affirmative side, going towards our negative side. Okay, are you ready? I'm waiving my cross-examination ulit. Ay, ganun. Alright. Confirmatory, wini-waive mo yung cross-examination, second cross? Yes. Alright, now that the second cross-examination of K has been waived, now we'll be proceeding with the closing remarks and statements of You Will Die 5 minutes on the clock. Okay.
Thank you very much po muli. Ayan, thank you very much sa lahat, no? Muli sa round table, sa aming timer na si Lady, sa aming moderator, sa aming live host, sa lahat ng bumubuo ng round table, pati na rin sa mga nakikinig talaga, no? Pumunta para makinig, hindi para makapuntos at tumutol agad. Iba kasi yun yung pag nakikinig ka ng debate, gusto mong matuto. Hindi yung gusto mong tumutol. Ayan po, no? Mali. Ang punto po natin dito sa paksa na to ay sabi niya kasi, God is the necessary foundation. Pag sinabing necessary, gaya ng pinakita ko kanina, ayan po ay isang conditional requirement na kinakailangan mangyari kasi pag hindi nangyari, hindi posible. Kaya sabi niya, yung objective morality daw, hindi daw nagme-make sense, hindi raw totoo yan. Kung hindi si God ang necessary foundation, pero ano inamin niya? Ano inamin niya? Sa godless universe daw, objectively wrong daw ang incestuous grape. Congratulations na lang sa'yo, no? Congratulations kayo, no? Salamat at umamin ka. Isa pang punto, sabi niya, ang foundation daw ay independent. Pero sumagot siya kanina, tinanong natin siya, anong uri ng foundation si God? Na sabi mong necessary foundation, sabi niya external. O pag external, hindi kailangan ng ano yun, hindi kailangan ng objective morality yun. Kasi ano nga ulit yung objective morality? Ano yung pinaka stance ng objectivity? They must be so in their own right. Pag sinabing own right, hindi dependent yun. No? Hindi na dependent yun. In their own nga Tapos gusto mo dependent. Naloko na. Ayun po, ayun lamang po ang aking punto. Sana po napansin nyo yun na kung kayo po magsasabi kayo na reading contest, ganyan-ganyan, ano po yung kinabibilib nyo sa kalaban ko? Tinanong ko namang referensya, wala man lang masabi. At ang itinatanong ko, moral realism. Kasi ang topic namin ay moral realism. Ontological position ng moral realism. Wala man sinagot. At eto pa po, take note nyo po ito. Alam nyo po ba, sa mga formal debate, pagka ikaw hindi ka nagtanong or hindi mo tinuloy ang cross-examination mo, ibig sabihin agree ka sa latag ng kalaban mo. Alam nyo po ba yun? Kawawa si Kay, no? Walang malay. Nag-agree na lang. Pero tututol yan sa kanyang, sa kanyang closing, tututol siya. Kasi anong punto? Kasi kung hindi ka agree, gigibain mo yung inilatag ko. Pagtatanong ka dun, susubukan mong ipakita yung inconsistencies ng latag ko. Pero hindi siya nagtanong. Pero syempre, meron na siyang nakahanda dyan na palusot, no? Hindi ako nagtanong kasi strawman. Hindi ako nagtanong kasi ganyan-ganyan. Alam na natin yun. Pero overall, ang hindi pagtatanong ay pag-amin, no? Implicitly, natanggap mo ang presentation ng kalaban mo. Ayan. Kawawa naman si Kay. Ano ulit yung mga quotable natin kay Kay na aasahan natin? Ang foundation daw ay independent. Edi wag ka nang magpundasyon ng building. Kanang pundasyon ng bahay nyo, independent pala yun Ba't ilalagay mo yung bahay mo? Dependent yung bahay mo, contingent ang bahay mo doon sa pundasyon. Sabi mo ang pundasyon independent, hiwalay mo yung pundasyon sa bahay nyo. Kawawa kayo. Pinapalindol pa naman ng Diyos nyo ngayon these days. Kawawa na naman kayo. Again, ang natin, ang latag natin, yung stance independence ng objectivity. Pangalawa, moral collapse, na sabi niya, inayunan niya, nag-agree siya, na even in a godless universe, it is objectively wrong to commit incestuous rape. Doon pa lang tapos na usapan. At syempre, meron tayong mga bonus dyan. Hindi siya nagtanong, ibig sabihin nun, agree siya sa mga presentations ko at argumentation ko. Lamang, sana nakinabang kayo at sana wag kayong matakot na magtanong, mag-isip sa mga ganitong topic. Maraming salamat po. And punta na tayo, dahil tinatapos na ni Wilday ang kanyang closing remarks and statements. 5 minutes on the clock for Kay to give his closing remarks and statements. Go ahead, please.
Okay, so simulan ko muna yung moral collapse. So nagbibingi-bingian na lang tayo. Hindi niya ba talaga narinig na binawi ko yung sagot ko kasi hindi ko siya naiintindihan. Binawi ko yung sinabi ko na objectively wrong ba yung sa grape na sinasabi niya. Binawi ko yun, so wag po tayo magbingi-bingian. Walang moral collapse doon. Gumawa ka na naman ng sarili mong argument na hindi naman nagme-make sense sa position ko talaga. Pangalawa, strawman talaga yung pinaggagawa mo na sinasabi mo na independent of human mind. Ang sinasabi ko, independent siya of human mind. Ang ginagawa mo kasi, ini-equivocate mo ang Diyos as something, ini-equivocate mo yung Diyos sa human mind. Hindi naman talaga dapat nakadependent sa human mind yun. Yun naman talaga ang worldview ko. Hindi mo inaatake yung worldview ko. Ang ginagawa mo, ina-assume mo based on your dictionary na nilalabas mo, na kasama ang Diyos doon when it's not. Hindi siya ano. Tsaka about sa cross-examination, ba't ko siya cross-examine? Nag-reading contest lang naman talaga siya, which is what we call appeal to authority and genetic fallacy. Kasi ang genetic fallacy is a fallacy of irrelevance in which argument or information are dismissed or validated based solely on their source of origin rather than their content. Wala naman siyang nilatag na argument source after source after source. Ano yung tatanungin ko doon? Alangan naman tanungin ko. Eh di sana, ang hinarap mo pala sa akin yung author ng libro, di ba? Eh di sana kami na lang nag-debate. Kung doon ka lang tatakbo. Malinaw na genetic fallacy ang kalaban ko. Sinabi ko naman siya external kasi nga external of human mind. Yun ang pinag-uusapan namin. Nagre-red herring ka pa kasi sinabi mo bahay, nag-bring up ko pa ng bahay, red herring yun. Red herring kasi morality ang pinag-uusapan natin at ang bahay contingent yan. When we talk about morality, hindi naman yan physical eh. Physical ba ang morality? Sige nga, naisip ba yun? Naisip ba ng kalabang ko yun? Ang bahay physical. So, kailangan talaga ng natural na foundation yan. Eh, ang pinag-uusapan natin morality. So, therefore, red herring. Red herring mag-bring up ng bahay foundation. And you just exactly prove my point. Kung walang foundation ng morality, so paano mo i-ground yung objectivity nun? So therefore, magko-collapse ka nga talaga sa subjectivism and relativism. And napansin nyo ba guys, ni isa sa latag ko hindi niya na-refute? At napansin nyo rin ba na ni isa sa mga sinabi ko na i-reconcile niya, hindi niya na-reconcile? Doon pa lang, masasabi ko na napanalo na ako dito. Nag-genetic fallacy lang ang kalaban ko, nag-appeal to authority, nag-red herring pa, puro fallacy. Makakount nyo ba na good yun kung puro fallacy yung ginawa ng kalaban ko dito? So yun lang. Thank you. Ayan, at dyan po nagtatapos ang debate sa gabing ito. Again, with the topic, God is the necessary foundation for objective morality na natunghayan natin. Ang ating affirmative ay si K at ang negative side naman ay si You Will Die. Napupunta tayo sa portion ng question and answer. Yung mga guests natin pwedeng umakyat para magtanong sa ating mga panelists ngayong gabi. Unahin natin si Reaper. Reaper, magandang gabi. Sino gusto mong tanongin at ano ang iyong tanong? Wala si Reaper. Sige, bigyan natin siya ng pagkakataon. Punta tayo sa next guest. Si Tinker Tank. Tinker Tank, magandang gabi. Sino tatanungin mo? And proceed. Hello everyone, especially sa magigiting nating debater ngayong gabi, no? Ang unang tanong ko is kay Eddie Boy. You will die pala, sorry. You will die. Kung hindi God ang basis mo sa objective morality, ano yung pinaka-basis mo sa objective morality? Thanks. Okay, yan. Since ito ay out of debate na, obligado na akong sumagot ng alternative. Ayan. Kasi kanina protektado ako ng rules ng IDEA. No? Na ang burden of proof nasa affirmative. So, ito sagot bro. Ako kasi bro, hindi ako pure Randian na objectivist. No? Ako ay isang post-structural realist. Ewan ko kung alam nyo yan. No? Pero kung ang tanong mo, ano ang pinaka-basis ng objective morality? Kagaya nung binasa ko, self-evident yan, objective reality. Merong moral reality at doon discoverable yung mga moral facts. So yan ang basis ko, yung objective reality. Post-structural realist ako. Ayun ang sagot ko.
tanong second last. Sige, dahil wala namang umakyat, kung papaunlakan ka ni You Will Die at kung siya tatangan mo ulit, go ahead daw. Sige. Okay, magtatanong ako ulit kay Will Die kasi maganda yung paliwanag niya. Kung self-evident yung parang explanation mo sa objective reality mo, hindi ba tumutukoy yan sa subjectivity or subjectivism rather than objectivity? Thank you. Wrong. Kaya nga yung pinakita ko kanina, yung aklat ni Goddard, ni McCord, si Geoffrey McCord, yung kanyang aklat na Moral Realism Introduction pa lang, sinako ko na si Kay. Sabi doon, yung pagiging objective daw, no, para ikaw ay maging moral realist, you are reporting moral facts from moral reality. Ibig sabihin, sa madaling sabi Tinker Tank, meron tayong physical reality, meron objective reality. Within objective reality, self-evident doon, parang, eto Parfit yan, no? Ayaw mo kung alam niyo itong mga sinasabi ko, si Derek Parfit. Yan, yung isa siyang objectivist din. Yung idea ng objective morality na moral facts, it exists independently. Ibig sabihin, isipin man natin o hindi, ang 2 plus 2 ay hindi 6. At ang 2 plus 2, meron niyang referensya, hindi gaya ni Kay, walang referensya. So, ayun ang punto ko, bro. Sana naintindihan mo siya na within objective reality, self-evident, naroroon siya. So, hindi siya subjective, kahit walang mag-interpret kasi ang subjectivism, nakadepende yan sa interpretation at bias ng observer. Eto, kahit walang mag-observe, merong objective reality na hindi pwedeng i-deny at sinako ko na yung nakaharap ko dyan tungkol sa objective reality, hindi nyo pwedeng i-deny. Ayun yung sagot ka, bro. Ayan. Punta tayo sa ating next guest na magtatanong. Sige, si PSP. Thank you, Tinker Tank. Diba na ito? May tanong ako kay Aid. May tanong ako kay Aid. Bawal na po, okay? Dahil tapos na po yung debate niya. Diba inamin niya rin self-evident? Di niya na-reconcile yun. Okay, wait lang. Please, calm down, bro. Kasi tapos na yung debate niya, no? Punta tayo kay Prettiest Me sa kanyang tanong. Sino gusto mong tanongin? And proceed. Ay, hello everyone. Si Id lang po yung tatanungin ko. Ay, Id, nag-mention ka kanina about moral realism. Ano yung kaibahan ng moral realism at ng objectivity? Okay na ba? Ako tapos ka na magtanong. Ano yung pinagkaiba nila? Okay. Yung objective morality, framework yan. Ibig sabihin ng framework, parang bag mo, no? Sabihin natin, ayan ay bag. Dala-dala mo. Tapos sa objective morality, nandyan naman yung moral realism. Kasi ang moral realism, ayan ay isip, no? Ayan ay view, yan ay doctrine, yan ay teaching, no? Na ang sabi nila, yung moral facts daw, independently, true or false, nag-i-exist. Tapos, inire-report yan ng mga moral realist at ang kanilang basehan yung objective reality. So, magkaiba. Yung objective morality, yan ay sistema. Parang bag mo. Tapos naman yung moral realism nandoon sa loob ng bag mo na objective morality. Ayun ang pinagkaiba nila. Nakuha? Okay. Yeah, gets. So, mag-agree ka din sa definition ng moral realism na dependent siya sa reality kung paano nila i-contextualize yung ano yung tama at ano yung mali. Ganun. Hindi siya dependent lang ng person na dependent sa reality. Ang tamang termino dyan is foundational. Ayun ang tamang termino. Ibig sabihin, they are true in their own right. Kaya nga hindi masabay-sabayan ni Kay yun eh. Nabasa ko, own right. Pag-own ba? Own right, dependent pa rin ba sa external foundation na God? Naloko na. Ayan. Thank you, Prettiest Me. That concludes your questioning for tonight. Punta tayo kay Ray bago kay Pilingerong Theologian. Ray, go ahead. Thank you, Sir A.T. May tanong sana ako kay Kay. Ito naman about lang sa nilatag niya nung pinakauna kasi medyo na-hurt lang ako doon kasi ginamit niya si Papa Nishte ng maling konteksto. Kay, are you aware ba sa quotation na ginamit mo? Are you aware sa meaning na yan? Yes.
Yes, na-research ko siya. And ano nakalagay doon? Tama ba na pagkakarinig ko, sabi sa quotation na yan, sabi mo sa quotation na yan is, you cannot have objective morality without God. Is that the meaning of that quotation? The laws of objective morality, yes. Tama, yun yung sinabi niya. Anyway, sige. Yes. Tapos na ako. Sige. Okay, Ray. Thank you. Go ahead. Now we will proceed with Pilingerang Theologian's question. Go ahead, Pilingerang. Magandang gabi po, binabati ko po yung dalawang debater saka sa moderator. Para po kay Tropang Id. Kaya kamusta kapatid? Ang una ko, Siyempre, okay na okay ako, bro. Thank you sa pangangamusta. yung confirmatory mo na yung una, are you a moral realist? Yes, I am a moral realist sa sense na ako ay isang post-structural realist. Okay. So, paano mo i-reconcile, if you're a moral realist, paano mo na-reconcile yung abstract moral truths, yung objectivity ng moral truths? Like for example, yung moral truth na propositional statement na, for example, let's say, it is objectively evil to kill infants or babies for fun. Yung statement na yon, di ba para sa'yo, ano yan? Objectively morally evil yan. Paano mo na-reconcile yung abstract object? Ano ba? Para sa'yo, fictional lang ba yung mga abstract object or are they real in what sense? Okay, real sila sa sense na merong kasing tinatawag na shared human conditions at bilang niyayakap ko, hindi naman ako pure Randian, hindi ko niyayakap yung mysticism ni Rand ng objectivism, kaya nga ako post-structural. Ang punto dyan, yung pagkaisa natin, no? Meron tayong shared human conditions, alam natin yung tinatawag na equilibrium. So lahat ng pro-social concepts within equilibrium sa objective reality, dapat namimit natin yun. Otherwise, magiging magiging self-defeating kung i-deny natin na, sige, sirain natin. Wag natin i-pursue yung pro-socials, pati yung equilibrium. So talaga, kumbaga, gagamitan mo siya ng reason. Kapag hindi mo ginamitan ng reason, kailangan mo ng God. Kaya lalabas niyan, hindi gumagamit ng reason si Kay. Kailangan niya ng God para malaman niya na objectively wrong ang incestuous grape. Kawawa naman siya. Alright, thank you, Pilingerang Theologian. I hope you had funding for that question and answer. Next, we will proceed with King of Logic. King of Logic, bye. King of Logic, are you there? Wala. Sige, proceed muna tayo sa next question natin sa mga guests. Kung wala na, mag-end live na tayo. Request na kayo, request na. 10, 9, 8, ayan, may nag-request. 7, si Chonky. Chonky, go ahead. Hello, ako po muna ba? Okay, ako Si Chonky muna. Ako po muna, sige. Kay, ang galing-galing mo, wala akong tanong sa'yo. Gusto ko lang sabihin na I'm proud of you, ang galing mo, you won this debate. Yun lang, you won bro. Okay, sige. Okay, go ahead. Ang tanong ko kay bukod dun sa reason mo na nagbigay lang ng references si Id, bakit hindi ka nag-try na i-rebut yung mga yung mga references niya? Yun lang. Ako kasi hindi naman yung author ng reference niya ang kausap ko, siya ang kausap ko. So paano ko tatanungin yun? Hindi naman siya yung nag-isip or nag-formulate nun, 'di ba? Parang kalokohan naman kung siya yung magiging representative ng author na yun para sagutin yung nakalagay doon. So hindi ko siya tatanungin doon kasi siya ang ka-debate ko, hindi naman yung author na nilalapag niya. Yun lang. Okay, thank you, Chonky. Let's proceed with another question. Reaper, go ahead. Hello. Naririnig ako, Sir EP. Pwede na magtanong.
Yes, proceed. Okay. Sorry, nagalag ako kanina. So, pwede bang magtanong ng hindi latag ni Kay regarding lang sa stance niya? Pwede ka magtanong kay Kay, go ahead. Okay, sige. So, I have two questions to you since we all know that the objective morality, ang basis niyan ay yung batas natin or ang law ng isang bansa. So, the question is, ano ang structural foundation ng isang batas or ng isang constitution ng isang bansa? What do you mean? What do you mean by that? Kasi may basis tayo para makabuo tayo ng law or constitution ng isang bansa. So, saan nagbe-base ang constitution or law ng isang bansa? Interest ng tao. Sa interest ng citizen niya. Interest ng tao. So, kung sa interest ng tao, then kung sa interest ng tao, then nasaan ang Panginoon doon kung objective morality yung pinag-uusapan natin, which I actually said that the constitution or the laws of a person or a country should be the laws and the constitution of a country is the objective morality of the people living there. No, hindi siya objective morality ng tao doon kasi may mga laws dati na nakalagay na allow tong slavery, pero hindi naman siya objectively moral. Nire-represent niya lang yung gusto gawin ng mga Americans back then na for the economic purpose na nagpo-flourish yung economy nila for slavery. Hindi ko ginagawang basihan ng batas ang objective morality. Hindi siya ganun. Okay, thank you, Reaper, for that question and Kay for answering. Sige. Last na si King of Lords, ano kung meron siyang tanong? Then kung wala, ayan, meron siyang tanong. Anyway, gusto ko lang batiin yung dalawa. Ang galing yung mag-debate. Congrats sa inyo dalawa. Ang tanong ko kay you, Wilday. So, may tanong ko sa iyo, Ed, no? So, para mag-make sense ang isang claim or isang stand, dapat napapalsify ito. So, anong dapat mong makita sa reality natin para makonclude mo or ma-realize mo na hindi totoo ang objective morality? Okay, ang kailangan nating ma-realize o kailangan natin, no, at least evidently, kailangan mong i-deny ang objective reality. Yan ang kailangan mong gawin. Kailangan mong mapatunayan hindi tunay in its sense na mayroong objective reality. Pag napatunayan kasi yun na walang objective reality, wala nang moral facts na nag-i-exist according sa moral realism. Di ba? So yun ang kailangan natin gawin. Mapatunayan natin na walang objective reality. Pero kagaya nung nakadebate ko nung dati, imposible kasi yun, bro. Tatanggalin mo yung objective reality, magiging self-defeating. Ayun lang, bro. Anyway, thank you so much. Thank you. And that concludes our segment for tonight. God is the necessary foundation for objective morality. We wish you a good night. Salamat sa lahat na nag-gift. Salamat kay Wilday, kay Kay, at sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. Yung shoutout sa inyo rin. Magandang gabi. Thank you. Thank you, host. Thank you, lady.